Hindi raw hadlang ang pagkakaroon ng kaso ng isang senador para mag-function ito bilang isang senator judge kaugnay ng impeachment. Iyan ang pahayag ng House Prosecution Panel. Narito ang report ni Judea Bernardo. Kahit may kaso ang isang senador, posible pa rin itong gampanan ang kanyang mandato bilang isang senator judge sa usapin ng impeachment case. Ito ang sagot ni House Prosecution Panel spokesperson Representative Rene Luisco sa mga pangamba na posibleng maantala ang pag-usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Senado dahil sa mga kinahaharap na kaso ng ilang senador. Ayon kay Ko, malinaw ang nakasaad sa konstitusyon na forthwith dapat tumulak ang isang impeachment case upang agad na mabigyang linaw ang mga aligasyon laban sa bise. Meron tayong kasaysayan na pwedeng magtuloy-tuloy ang functions ng senator despite the effect of these legal proceedings. Hindi po dapat na magamit yung mga kaso o mga warrants of arrest na dapat i-enforce. Bukod sa pangamba na ma-delay ang impeachment dahil sa usapin ng ICC arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa, binigyang diin din ni Ko na kahit sino pa ang nasa liderato, hindi dapat nito maapektuhan ang proseso ng pananagutan. Sa dulo, umaasa ang Prosecution Panel spokesperson na may laman at direkta sa aligasyon ang magiging sagot ni Vice President Sara. Sana po may substantive answers na kalakip doon sa answer na isusumite ni VP Sara. Ito po ay dahil sa pinakamatagal na panahon, procedural or technicalities, yung mga defenses na ina-avail ni VP Sara. Simula ngayong araw, mayroon na lamang 6 na araw si Vice President Sara bago mag-May 30 o ito yung itinakdang huling araw para magpasa siya ng kanyang sagot sa isinumiting writ of summons ng Senado kaugnay ng Articles of Impeachment. Matapos sumagot si VP Sara, tsaka lamang tutulak ang 5 araw para naman sa House Prosecution Panel upang tugunan naman ang magiging pahayag ng Vice Presidente. Mula rito sa House of Representatives, ako po si Judea Bernardo, DATV News. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.